Hulyo noong nakarang taon, unang naisarang kalsadang ito sa Sitio Goldfield sa Itogon, Benguet matapos matabunan ng landslide dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan dulot ng habagat. Para maibsan ang hirap ng mga residenteng kailangang dumaan ng halos 30 minuto sa Sitio Midas. Pansamantala din itong binuksan pero muli ring isinara noong January 21, 2026 dahil sa peligro para sa mga dumadaan. February 10, binuksan ito sa one-way traffic at magkakaroon lamang ng window hours o oras sa pagdaan. Wala, hindi kami makabenta noon. Naging malaking hamon ang pagsasaayos ng kalsada. Wala kasi silang mapaglagyan ng mga lupang tatanggalin sa natabunang kalsada. Naging banta rin ang posible pang landslide. Gayunpaman, noong March 20, tuluyan ang binuksan sa trapiko ang 2 lane ng kalsada. Sa ngayon, pumantay na at nahanap na nila ang orihinal na kalsada dito nga sa Sitio Goldfield, Barangay Poblasyon at bukas na rin ito para sa two-way traffic. Pero ang pinangangambahan lalo na ng MDRRMO ay ang posibleng pagguhumuli ng bundok na makakaapekto sa pagsasarado muli ng kalsadang ito, lalo na ngayong sumapit muli ang panahon ng tag-ulan. Mas malapit daw po dito kapag yung sabi ng customer, mas malapit kapag dito ako dadaan. May possibility gumuho. Opo, nakakatakot. Iba yung pag-iingat lang ang kanilang payo sa mga motorista. Pero nabawasan siya. So baka mag-i-excavate doon sa gilid ng bundok para makuha yung talagang lawak ng daan. So yun ang isang tinitignan namin ngayon kasi masyadong marami yung nasa taas na kuwan. Yun ang binabawasan ngayon. Although kulang tayo sa mga gamit, lalo na krisis ang gasolina ngayon, ang diesel. Pero may equipment na gumagalaw. Sa DPWH naman, talagang malaking tulong yun. Kasi sila yung araw-araw na nandoon. Although ngayon, nabawasan yung equipment, pero may gumagalaw na equipment. So, ayos lang yun. Malaki ang tulong ng DPWH. Ipinatutupad pa rin naman ang window hours sa pagdaan para bigyan daan ang pagpapatuloy sa clearing operations ng DPWH. Vanessa Bugtong, Nation on the Move.